Nagsimula ang kwento kay Kang, isang profesional na shooters mananalo ng gintong medalya sa shooting sa Athens Olympics noong 2004. Gayunpaman sa mismong sandaling ito ang pamilya ni Kang ay misteryosong pinatay. Natuklasan ng pulisya na ang armas na ginamit sa krimen ay ang baril na ginamit ni Kang sa Olympics. Kaya naman naaresto si Kang bilang pangunahing sospek. Sa unang paglilitis ay hinatulan ng kamatayan si Kang. Sa ikalawang paglilitis na hinatulan siya ng habang buhay na pagkakulong. Ngunit dahil sa hindi sapat na ebidensya kaya siya ay pinalaya. Kaya naman nagpasya siyang hanapin ang tunay na salarin. Pagkatapos ng 10 taong pagsisikap, binuksan ni Kang ang isang e-commerce trading company at naging pinakamayamang tao. Gayunpaman isang gabi ay biglang lumitaw ang isang lalaking nakablak at tinapos si Kang. Ang kwento ng buhay ni Kang ay nagmula sa sikat na comic book sa totoong mundo na tinatawag na W. Umaasa ang lahat na mambabasa na mahanap ni Kang ang salarin na pumatay sa kanyang pamilya. Gayunpaman ang author ay nanatiling matigas ang ulo at kailangan niyang tapusin na si Kang. Pagkatapos niyang tapusin ang kwento, ang author ay nawala. Ang anak ng author ay si Yeonju, isang thoracic surgeon. Pumunta siya sa workroom ng kanyang ama at pagkatapos ay malaman na ang kanyang ama ay nawala. Nang makita si Kang na nakahiga na puno ng dugo, nagulat siya. Nang biglang may kamay mula sa screen ay hinayla siya papunta sa ibang mundo. Dito ay nakita niya si Kang na malubhang nasugatan. Ngunit sa loob ng 2 minuto ang lalaki ay nagpakita ng mga sintomas ng kakapusan sa paghinga. Kumuha siya ng panulat mula sa isang service staff at diretsyong sinaksak ito sa dibdib ni Kang. Ang rescue team ay mabilis na dumating. Bago ni Yeonju maintindihan ang anumang bagay, isang sulat sa kalawakan ang kanyang nakita at bumalik na siya sa totoong mundo. Bagamat maswerte siyang bumalik sa realidad, ang kanyang ama ay misteryosong naglaho. Lahat ng kilos ni Yeonju sa pagtawid sa ikalawang dimensyon ay lumitaw mismo sa comics. Ang 2 tao sa 2 mundo ay nagsimulang magkaroon ng koneksyon. Si Kang na sa mundo ng comics ay patuloy na naghahanap kay Yeonju. Nang biglang bumalik ang ama ni Yeonju at hindi niya sinabi kung saan siya galing. Sa isang punto na natuklasan niya na ang mga tauhan sa kwento ay nabuhay at ang balangkas ay nagsimulang lumihis mula sa orihinal nitong kwento. Dahil sa orihinal na huling kabanata mamamatay na sana si Kang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naligtas si Kang ni Yeonju. Habang si Yeonju at ang kanyang ama ay nagtatalo, si Yeonju ay hindi sinasadyang pumasok muli sa mundo ng comics. Nakita niya sa balita na buhay pa si Kang, at ang ospital sa comics ay kamukhang kamukha sa totoong mundo na may ibang pangalan. Nang ituturok na ng nurse ang potassium kay Kang upang siya ay tapusin, dumating si Yeonju sa tamang oras at pinigilan ito. Sa totoong mundo ang comics ng kanyang ama ay automatikong nagbago. Hindi rin alam ni Yeonju kung bakit siya napunta sa comics. Ibinigay ni Kang ang kanyang numero, sinabi niyang makikipag-ugnayan sila sa isa't isa pagkatapos niyang ma-discharge. 2 months na ang lumipas at oras na para lumabas si Kang sa hospital at lumipas ang oras sa mundo ng comics. Si Yeonju ay nalilito pa rin sa nangyayari. Nagmaneho si Kang sakay ng isang pulang sports car at huminto sa kanyang harapan ni Yeonju. Dinala niya siya sa isang magarbong shopping mall. Pagkatapos bigla niyang sinampal si Kang, gayunpaman hindi nagalit si Kang at sinabi niya na ang damit ay nababagay sa kanya. Nang bigla niyang hinalikan si Kang at ang mga salitang itutuloy sa wakas ay lumitaw. Si Yeonju ay nagmamadaling tumakbo papasok sa fitting room. Suot pa rin niya ang damit na iyon pagbalik niya sa totoong mundo. Akala niya ay 2 buwan na siyang nawawala, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay 30 minuto lang ang lumipas sa totoong mundo. Ang bagong kabanata ay mabilis na na-update ang mga bagong plot twists na nagpapanatili sa mga tagahanga. Ang biglaang pagbabago sa estilo ng kwento ang eksena ng hinalikan ni Yeonju si Kang. Habang ang ama ni Yeonju ay pumunta sa hotel upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. At dahil nawala na ang mga karakter sa kanyang kontrol ay nagpasya ang ama ni Yeonju na sirain ang kwento. Nagdulot siya ng aksidenteng mangyayari kay Kang. Gayunpaman sa sandaling malapit nang mamatay si Kang, lahat ng bagay sa comics ay tumigil. Sa sandaling naiwasan niya ang aksidente, bumalik sa normal ang paligid. Napagtanto ni Kang na may isang tao na kumokontrol sa kanyang kapalaran. Nagbago din ang screen ng may akda sa totoong oras. Gayunpaman nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Minsan ang comics ay hindi sinunod ang intensyon ng ama ni Yeonju. Bukod pa rito, halos araw-araw ay may mga guhit na hindi pa nakita ng may akda bago nilikha. Naramdaman niyang buhay pa ang mga karakter sa kanyang comics. Natatakot siya na balang araw na maaaring subukan ng mga karakter na patayin siya.
Sa halip na hintayin ang kamatayan ay nagpasya siyang kumilos. Mula noong panahon na inayos ni ng ama ni Yeonju na tumalon si Kang sa tulay ang lahat ay nawala. Ang kanyang anak na si Yeonju ay pumasok sa loob ng comics. At para makalabas sa comics, binigyan ng halik ni Yeonju si Kang. Nang ang mga mambabasa ay nasasabik silang lahat sa eksenang ito. Habang si Yeonju ay nahimatay dahil sa pagod at agad siyang bumalik sa mundo ng comics. Nang marinig niya ang balita tungkol kay Yeonju ay agad siyang bumalik at dinala si Yeonju sa isang marangyang penthouse. Nang gabing iyon ay nagpakita muli ang lalaking nakablak at saka tinutukan ng baril si Kang. Para hindi masaktan si Yeonju ay tinulak ni Kang ang lalaki sa labas upang labanan siya. Ngunit matapos tumakbo ang lalaking nakablak sa elevator at pagkatapos ay misteryosong nawala. Sa kabilang panig, nabigo ang may akda sa kanyang pagtapos kay Kang. Matapos mawala ng malay sa loob ng 2 araw na sa wakas ay nagising si Yeonju. Gumawa siya ng hindi inaasahang bagay, sa harap ni Kang na umaasang babalik siya sa totoong mundo. Si Kang ay humawak ng baril pagkatapos ay kinarga ito at itinutok kay Yeonju. At hinihingi niya ang mga sagot sa lahat ng mga tanong niya. Tulad ng kung bakit bigla niya itong hinalikan. Ipinaliwanag ni Yeonju na last time na kailangan niya itong halikan para mawala siya. Kaya humakbang si Kang at hinalikan si Yeonju, ngunit sa pagkakataong ito ay walang nangyari. Itinaas ni Kang ang kanyang baril at binaril ang bis sa likod nito. Narinig ito ng kanyang sekretarya at bodyguard ang putok ng baril. Pinayuhan nila si Kang na ibigay si Yeonju sa pulis. Gayunpaman determinado si Kang at pinilit si Yeonju na magsabi ng totoo. Bumibilang siya hanggang 10, hinailan niya ang gatilyo at dumaan ang bala sa katawan niya. Sa sobrang takot ni Yeonju diretso siyang nahimatay. Dahil dito naghinala si Kang na galing sa ibang dimensyon o parallel na mundo si Yeonju. Kaya naman nagkaroon siya ng immortal na katawan. Bago sinagot ni Yeonju ang lahat ng tanong niya na kailangan niyang manatili dito sa mundo ng comics. Hinahanap ng mga pulis at media si Yeonju kaya naman mananatili siya sa penthouse. Si Kang bago pumasok sa isang business trip. Si Yeonju ay tumakbo papalapit sa kanya upang sabihin sa kanya na mag-ingat. Si Kang ay na-curious at tinanong siya pero hindi siya sumagot kung bakit siya nag-aalala sa kaligtasan niya. Ipinaliwanag ni Yeonju na hinihiling lang niya ang isang happy ending. Tapos tinanong siya ni Kang kung ilang taon na siya. Sabi ni Yeonju 30 years old na siya at saka siya ay walang asawa. Pagkatapos marinig ito si Kang ay nakaramdam ng labis na kasiyahan sa loob niya. Ayon sa pagsisiyasat ang malaking truck na muntik nang magdulot ng aksidente kay Kang ay nawala. At ang nurse na palihim na nagpalit ng gamot ay hindi alam kung bakit niya ginawa iyon. Naniniwala si Kang na totoo ang mga sinabi nila. Noong gabing pinaslang si Kang may tumawag din sa kanya saka nag-ayos na magkita sa rooftop. Alam ni Kang na delikado iyon, ngunit nagpunta pa rin siyang mag-isa nang walang mga bodyguard. Naniwala siya na kahit ang sinabi ng iba na ang lahat ng kanyang ginawa ay tila napakalabo at siya ay muntik ng mapatay. Si Kang ay nagsimulang maghinala na palagi niyang sinisikap hanapin ang salarin pero siguro dahil may magkatulad na mundo sa labas. Habang sa mundo ng comics ay walang opisyal na papel si Yeonju. Palagi siyang sumusulpot ng hindi inaasahan tuwing nasa panganib si Kang. Lahat ng tao kasama na ang mga pulis ay hinahanap ang misteryosong figurang ito. Ang lead na babae sa comics ay inimbitahan niya si Yeonju sa isang bar sa rooftop at tumawag ng security para ilantad siya sa harap ng lahat. Naramdaman ni Yeonju na may mali at sinubukang tumakas ngunit hinabol siya ng mga pulis. Nang ipaalam kay Kang ang nangyayari tinawagan niya ang kanyang bodyguard para tulungan siya. Ngunit huli na, bago siya nahuli inihagis ni Yeonju ang kanyang telepono sa bodyguard upang maiwasang masangkot si Kang. Dahil sa sunod-sunod na hindi pangkaraniwang aksyon si Yeonju ang naging pangunahing sospek sa kaso. Sa ilalim ng matinding interogasyon ng pulisya siya ay nabagabag hindi alam ni Yeonju kung paano sasagutin ang mga ito. Pagkatapos siya ay kinasuhan bilang kasabwat at ipinadala sa kulungan. Si Kang ay naintindihan niya ang pakiramdam na ito. Dahil dati na rin siyang biktima hanggang sa pagiging isang sospek sa kaso. Ang mga tao ay palaging hinuhusgahan ang mga bagay sa pamamagitan ng hitsura niya at hindi naging madali para sa kanya na makarating sa kung nasaan siya ngayon. Sa mundong ito si Yeonju ay walang kinabukasan. Nakita siya ng lahat bilang isang kriminal at kailangan niyang harapin ang maraming pagsisiyasat at pagsubok. Ang tanging paraan para ibunyag ang buong kwento ay bumalik sa bahay. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan ay nasabi na rin ni Yeonju sa kanila ang lahat tungkol sa buhay ni Kang sa comics. Nagtagal siya ng 1 linggo sa mundo ng comics.
Ngunit 30 minuto lang ang lumipas sa totoong mundo. Ang pagkawala niya ay nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng comics. Matapos magbantay nakita ng mga pulis na biglang nawala si Yeonju sa bug zone ng usok. Ngunit sino ang maniniwala na si Yeonju ay mapupunta sa mundo ng comics? Ay maaaring mabaril o makulong siya habang buhay. Anuman ang kahihinatnan hindi niya matakasan ang isang kalunos-lunos na kapalaran. Nagpa siya ang isa sa estudyante ng ama ni Yeonju na baguhin ang mga guhit, burahin ang mga salitang itutuloy at tapusin na ang buong kwento. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging blanko ang drawing board. Sabi ni Yeonju na marahil ay hindi nasisiyahan si Kang sa lahat. Sa sandaling napagtanto ni Kang na ang lahat ng oras sa comics ay tumitigil para sa lahat maliban sa kanya. Ang lahat ay biglang tumigil na para bang siya na lang ang nanatili sa kwento. Biglang may lumabas na screen sa harap ni Kang. Bigla niyang naalala na noong gabing malapit na siyang mamatay. Naabot niya ang screen at hinayla si Yeonju patungo sa kanya. Upang hanapin ang pumatay sa kanyang mga magulang, si Kang ay tumuntong sa totoong mundo. Pumunta siya sa bookstore at nakita niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Mula sa pananaw ang mga nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon at ang mga taong naiinggit sa kanya. Matapos marinig mula sa mga staff na ang W comic series ay naging bestseller sa loob ng maraming taon. Pumunta siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Yeonju. Hindi akalain ni Yeonju na dumating si Kang sa totoong mundo para hanapin siya. Pumunta siya para makita si Yeonju para lang magpaalam sa isang huling pagkakataon. Pumunta din si Kang sa bahay ng ama ni Yeonju at dito mismo sa silid ay nilikha ng author si Kang. Isang mundo na dati niyang pinaniniwalaan na ito ay totoo ngayon ay nasa mga guhit lamang. At ang taong nagligtas sa kanya mula sa panganib ang anak mismo ng may akda. Ito ay ipinaliwanag kung bakit laging alam ni Yeonju ang paparating na panganib at dumating sa tamang oras upang iligtas siya. Pagka-uwi ng ama ni Yeonju nakita niya si Kang na nakatayo sa harap niya. Kumuha siya ng isang pamutol sa kahon at sinalakay si Kang, ngunit madali siyang nadaig ni Kang at itinulak ito sa isang upuan. Noong araw na pinaslang si Kang, ang unang tao hinayla ni Kang ay ang ama ni Yeonju, ngunit hindi siya nito tinulungan. Paulit-ulit siyang lumikha ng mga aksidente upang wakasan ang buhay ni Kang. Ngayon si Kang ay wala nang hinahangad pa, ang gusto lang niya ay ibalik ng may akda ang kanyang mundo sa orihinal nitong estado at iguhit ang tunay na salarin na pumatay sa kanyang pamilya. Ngunit hindi ito magawa ng may akda dahil ang salarin na hinahanap ni Kang sa lahat ng oras na ito ay wala. Ito ay isang balangkas lamang upang palakasin ang pangunahing tauhan at naging kasangkapan lamang upang isulong ang kwento. Kahit ang may akda hindi alam kung ano ang itsura ng salarin. Ang walang basihang katotohanan ito ay nagdulot lamang ng higit na paghihirap kay Kang. Ang paghuli sa salarin ay ang kanyang panghabang buhay na layunin. Pagkatapos ng maraming paghihirap ay sa wakas ay napalapit na siya sa katotohanan. Ngunit sinabi ng may akda na ang salarin ay hindi umiiral, na naging dahilan para mawalan ng kontrol si Kang at tinutok niya ang baril sa may akda. At sa pagkakataong ito ay pinaputukan niya. Ang kanyang estudyante na kakadating lang sa gate matapos marinig ang putok ng baril ay kinilabutan. Bago umalis sinabi ni Kang sa estudyante na tumawag ng ambulansya. Dinala ang ama ni Yeonju sa hospital kung saan nagtrabaho si Yeonju. Ang surgeon na fan ng comics sa W matagumpay niyang naalis ang bala sa katawan ng ama ni Yeonju. Pagkatapos ay kumalat na sa media ang balita tungkol sa pagbaril sa may akda. Habang ang scriptwriter ay muli at natanggap ang pinakabagong kabanata ng comics. Hindi nila ito inilathala kaagad dahil pakiramdam nila ay may kakaiba sa nilalaman. Ipinadala nila ang mga guhit kay Yeonju at ang balangkas ay eksaktong kapareho ng katotohanan. Si Kang ay nakaramdam lamang ng pait at kabalintunaan, sumulat siya ng liham ng pamamaalam kay Yeonju na nagpaalam sa taong mahal niya. Ang kanyang buhay ay isa lamang kathang-isip na kwento, pagkatapos ng lahat ng gusto niyang hanapin ang tunay na salarin. Ngunit ngayon siya mismo ay naging mamamatay tao. Sa wakas ay tumalon siya sa Han River Bridge. Sa oras na dumating si Yeonju at hindi na niya nakita si Kang. Ang baril na kinuha ni Kang mula sa mundo ng comics at ang bala na kinuha mula sa katawan ng may akda ay ganap na naglaho. Ang pagwawakas ng comics na ito ay nagdulot ng kabuluhan sa internet. Araw-araw ang kumpanya ng comics ay nakatanggap ng libu-libong mga tawag sa reklamo at ang mga mambabasa ay nagtipon pa upang humingi ng hustisya para kay Kang. Sinubukan ni Yeonju na kumbansihin ang iba at kumbansihin din ang sarili niya na comics lang ang lahat kaya hindi dapat maging masyadong emosyonal ang mga tao.
Nang ipaalam kay Yeonju na natagpuan ng mga pulis ang isang nalunod na bangkay ilang araw na ang nakakaraan. Sinugod niya ito upang kilalanin, buti na lamang at hindi ito si Kang. Sa katunayan ay minsang naisip ng may akda na buhayin si Kang. Ang pagkamatay ni Kang ay nakaantig sa kanyang puso. Habang si Yeonju ay nakikipag-usap sa kanyang kasamahan sa telepono biglang nawalan ng signal at unti-unting lumubog siya sa tubig. Hinayla siya sa Han River at nakita niya si Kang. Sa oras ng kanyang kamatayan ay huminto ang oras at siya ay lumulubog sa malamig na ilog. Nagmadali siyang bumalik sa realidad at sinuri ang huling kabanata ng comic at nakita ang to be continued. Nakiusap si Yeonju sa estudyante ng kanyang ama na iligtas si Kang. Ngunit ang karakter na ito ay hindi niya nilikha. Sinubukan niya ngunit hindi niya magawa. Dahil ang imahe ni Kang sa comics at ang character design na ito ay nagmula noong si Yeonju ay isang bata pa. Naging inspirasyon niya sa Olympic shooting competition at ginamit niya ang kanyang panulat upang iguhit si Kang. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng koneksyon sa pagitan nila bago siya namatay. Upang buhayin si Kang kinuha niya ang kanyang panulat at binago ang pagtatapos kung saan siya tumalon sa ilog. Sa wakas ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga. Inayos niya ang isang rescue team para iligtas si Kang at ibinalik sa kanya ang kanyang buhay. Pumasok din siya sa comics world. Nahimati si Yeonju sa selda kung saan siya nawala noong nakaraan. Pagkakataon matapos ang pangunahing tauhan na si Kang ay pumasok sa totoong mundo ang oras sa comics ay tumigil. Patungo sa paglipat kay Yeonju sa isa pang kulungan, hinarangan ni Kang ang sasakyan. Tinanong niya si Yeonju kung bakit niya siya iniligtas. Tumanggi siyang sabihin sa kanya, simula ngayon ang buhay ni Kang ay hindi nagawa ng may akda. Sinabi ni Yeonju na magsulat siya ng isang romantikong kwento kasama siya. Tinanong ni Kang si Yeonju bakit siya pumasok sa kahabag-habag na kwentong ito at nauwi sa pagkahuli. Diretsyong sumagot si Yeonju na dahil mahal kita. Sa hindi inaasahang pag-amin na ito na antig ng husto si Kang. Pagkatapos na i-unlock ang posas agad siyang hinalikan. Para makalaya si Yeonju nagpasya si Kang ng isang pekeng kasal sa kanya kaya nagparehistro sila para sa isang internasyonal na kasal at naging legal na kasal. Si Yeonju tapos nakalaya sa kulungan. Binigyan siya ng wedding ring ni Kang. Ginawa ni Kang ito para matupad ang pagmamahalang ninanais ni Yeonju. Nang si Kang ay nasa elevator, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Lumabas ang dalawang linya ng letra na nagtatanong kung nasaan siya at kung paano siya nabuhay muli. Malinaw na ang tumatawag ay ang salarin na pumatay sa kanyang pamilya 10 taon na ang nakararaan. Si Kang ay agad na naging alerto na pagtanto niya na umiiral pa rin ang tunay na salarin. Gayunpaman ang may akda ay hindi kailanman nag-sketch ng kanyang hitsura. Kung kaya't ang salarin ay walang mukha o pagkakakilanlan. Nagpakita lang siya at nawala ayon sa balak. Malaya siyang pumatay ng mga tao nang walang anumang hadlang. Habang naghahanda si Yeonju para magluto hindi sinasadyang nasugatan niya ang kanyang kamay. Sa mundo ng comic si Yeonju ay may isang bagong pagkakakilanlan. Siya na ngayon ang pangunahing babae na ang ibig sabihin ay nawala sa kanya ang kanyang immortalidad. Sa panahong ito ng tensyon na ito, ang mga salitang itutuloy ay lumitaw at si Yeonju ay bumalik sa tunay na mundo. Habang ang salarin ay mayroon din siyang sariling kamalayan, pumunta siya sa totoong mundo upang hanapin si Kang at alamin ang koneksyon sa pagitan ng kathang-isip na mundo at ng tunay na mundo. Nang matuklasan na isa lamang siyang kathang-isip na karakter ay labis siyang nagalit. Nang bigla siyang humarap kay Yeonju, nagpaputok siya sa bintana ng sasakyan at tinamaan ng bala ang kanyang noo. Sa sandaling halos mabaril si Yeonju mabilis siyang pumasok sa mundo ng comics. Nakatakas si Yeonju at mabilis siyang nakagalaw sa pagitan ng dalawang mundo. Habang ang salarin na pumatay sa pamilya ni Kang ay sasalakayin ang author sa eroplano. Ang killer may 3 tanong lang, kung sino siya, nasaan siya at nasaan si Kang. Samantala sa comics si Kang ay nagmamadaling pumunta sa bahay ng kanyang secretary. Nag-doorbell siya pero walang sumasagot. Ang karakter ay nilikha ng estudyante ng may akda na mahilig iugnay ang lahat sa kanyang idolo. Binuksan ni Kang ang pinto, sinabi niya kay Yeonju na maghintay sa labas. Nang makita ng sekretarya ang wedding ring sa daliri ni Kang ay nagsimula na siyang malungkot. Sinabi sa kanya ni Kang na fake marriage lang ito at walang namamagitan sa kanila. Nang magsimulang maglaho ang mga kamay at paa ng sekretarya si Yeonju ay pumasok. Matapos bigyang diin ni Kang ang kahalagahan ng sekretarya sa buhay niya nagsimulang bumalik sa normal ang katawan niya. Para protektahan ang mundo ng comics at si Yeonju.
Si Kang ay may naisip na plano, sinabi niya kay Yeonju sa sandaling bumalik siya sa totoong mundo. I-reset niya ang linya ng kwento upang babalik sa punto bago sila nagkakilala. Sa ganitong paraan hindi aalis ang salarin sa mundo ng comics para saktan ang sinuman. Sinabi ni Kang na kung sakaling mamiss siya nito ay maaari siyang bumisita sa bookstore at makita siya sa kwento. Pagkatapos noon ay tumalon si Kang mula sa gusali. Na-reset ang mundo ng comics at nawala ang lahat ng alaala ni Kang kay Yeonju. Kanina ay ibinigay niya kay Yeonju ang USB na naglalaman ng ilang mga kalakip at isang liham sa may akda. Umaasa siyang gagawa ang may akda ng isang masayang pagtatapos para sa W Comics. At alang-alang sa kaligtasan ng kanyang anak ay may sensinang dinalak ni Kang ang W Comics na inaasahan niya na bibigyan ng may akda ng mukha at pagkakakilanlan ang salarin. Nagpa siya ang may akda na lumikha ng isang karakter na paniniwalaan ni Kang na salarin. Nagpa siya ang mag-aaral ng ama ni Yeonju na huminto sa paglikha ng comics at bumalik sa kanyang bayan. Dahil ang lahat ng mga kakaibang pangyayari ay labis siyang naguguluhan. Ngunit nang marinig niya na ang may akda ay gustong magsulat ng isang happy ending. Kusa niyang kinuha muli ang kanyang mga gamit. Ang unang plano ay ang taong pumatay kay Kang sa rooftop ay isang delivery man. Dahil noong gabing inatake si Kang ang author ay lumitaw sa rooftop at sinaksak si Kang. Dahil dito ang may akda ay nagpa siya na gawing katulad ng mukha niya ang salarin at pagkatapos ay tapusin ang kwento. Si Kang ibubunyag sa publiko ang mukha ng salarin sa isang programa sa TV at mahuhuli ang salarin sa tulong ng publiko. Ang salarin ay itinakda upang maging teammate ng ama ni Kang sa sports shooter. At ang salarin ay dumaranas ng paranoid delusions. Naramdaman niyang inaapi siya ng ama ni Kang kaya may motibo siya na patayin ang ama ni Kang. May mga ebidensya din na natagpuan sa kanyang bahay. Dahil dito ang salarin ay hindi niya maitatanggi ang anuman. Para maiwasan ang mga problema sa hinaharap ang salarin ay kinailangang mawala sa comics world. Habang ang congressman na pumasok sa politika ay sinubukan niyang patayin si Kang. Direkta siyang nakipag-ugnayan sa underworld upang patayin ang salarin. At itinala ito bilang ang salarin ang nagtapos sa kanyang buhay at pagkatapos ay naglagay ng isang piraso ng papel sa kamay ng mga salarin upang sisihin si Kang. Kalaunan ang gangster ay naaresto at inamin ang tungkol sa ginawa ng congressman. Sa huli ang author ay nag-focus sa romantic story ni Kang kasama ang kanyang secretary na kanyang kaibigan mula pagkabata. Ito ay nagbibigay sa mga mambabasa ng isang pakiramdam ng isang masayang pagtatapos ng kwento. Subalit ito ay isang plano lamang, nalaman ng salarin ang planong ito at syempre hindi siya uupo lang. Noon pa man ay sinunod niya ang utos ng may akda na tapusin ang pamilya ni Kang at pagiging kasangkapan upang palakasin si Kang. Ngunit ngayon ay nakipagtulungan ang may akda kay Kang para patayin siya na nagpaparamdam sa kanya ng pagtataksil. Sa pagkakataong ito ay gusto niyang sundin ng may akda ang kanyang mga utos. Sinamantala ng salarin ang may akda, sa mundo ng comics ng ang salarin ay may mukha na. Sabik siyang pumunta sa istasyon ng TV kung saan si Kang para manggulo na nagresulta sa maraming casualty. Ipinakita pa niya ang kanyang mukha sa harap ng camera, ang tunay na salarin ngayon ay may pisikal na anyo. Siya ay isang ordinaryong tao sa mundo ng comics. Minamanipulan niya ang may akda at umiral na parang hari. Matapos ang TV broadcast ng shooting sa TV station, si Yeonju ay muling nadala sa mundo ng comics. Ang lahat ng mga doktor at nurse ay nagmamadaling magbigay ng emergency care. Ang direksyon ng kwento ay iniwan si Yeonju na nakakaramdam ng labis na pagkataranta. Sa sandaling ito ay hinawakan ni Kang ang kanyang kamay at hinayla patungo sa isang pasyente na nabaril sa binti. Habang ang pasyente ay sumisigaw sa sakit, tinitigan ni Yeonju ng matagal si Kang hanggang sa napag-alitan siya nito. Nakita siya na hindi siya staff ng ospital at gusto siyang tanungin kaya mabilis na umalis si Yeonju. Umakyat siya sa rooftop upang huminga, habang si Kang ay labis na na-stress umakyat din siya sa rooftop para mag-relax. Tinanong niya si Yeonju kung bakit patuloy itong nakatitig sa kanya. Saka lang siya nakatanggap ng tawag mula sa kanyang sekretarya at umalis kaagad, kahit na si Yeonju ay isang minor character lamang sa kwento. Mahigit isang linggo na siyang nasa mundo ng comics na walang pera o lugar na matutuluyan o isang pagkakakilanlan. Pumunta siya sa bahay ng secretary at nagluto ng noodles at maligo. Nang hindi inaasahang dumating din si Kang na tila may kukunin. Nakita niya ang kaldero ng kumukulong tubig sa kalan. Sinipa niya ang pinto at doon nakita niya si Yeonju. Nang makita ang sugat sa labi ni Yeonju ay agad siyang kumuha ng ointment at inilapat sa kanya. Sinabihan niya ito na itigil na ang pag-aalaga sa kanya ng ganoon.
Sinubukan daw niyang iwasan siya kahit matulog sa kalye ng mahigit 1 linggo para lang maiwasan magdala ng gulo sa kanya. Dinala niya si Yeonju sa hospital at binisita ang nasugatang empleyado. Sinabi ng lalaki kay Kang na nakatanggap siya ng recording. Ang recording na ito ay malinaw na isang bagay para sa salarin para pilitin ang author na gumawa para baliktarin ang sitwasyon. Nang tatanungin na ni Kang ang lalaki, biglang may bala na diretsyong tumama sa lalaki at agad itong namatay. Biglang may bumungad na baril sa kamay ni Kang at nagkataon namang nakita ng mga pulis ang eksenang ito. Si Kang ay agad na naging salarin na hindi maipaliwanag ang sarili kaya tumakas siya, habang tumatakas binaril siya. Habang si Yeonju na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, dinala niya si Kang. Nang huminto siya sa isang botika para bumili ng gamot, nakita niya ang balita tungkol sa pagpatay ni Kang sa empleyado. At sa kanya lang naintindihan na ang orihinal na plano sa pagitan ng kanyang ama at Kang ay nabigo. Pagkatapos gamutin si Kang ay nagpasya siya na bumalik sa tunay na mundo para malaman ang mga bagay-bagay. Nang bumalik siya sa totoong mundo, nakita niya ang kanyang ama. Nakita niya na bura ang buong mukha ng kanyang ama. Sumigaw si Yeonju at mabilis na tumakbo palabas. Tapos tinawag niya ang estudyante ng kanyang ama. Ngunit hindi rin niya alam kung bakit nawala ang mukha ng may akda. Ngunit isang bagay ang tiyak, na kontrolado ng salarin ang katawan ng may akda. Sa kabila ng kanyang takot ay nagpasya si Yeonju na pumasok muli sa opisina ng kanyang ama. Nang kukunin na sana niya ang drawing board, pinigilan siya ng kanyang ama. Habang sa mundo ng comics ay iniimbestigahan ng mga pulis ang hotel kung saan tinutuluyan ni Kang. Habang tiniis ni Kang ang sakit at kinuha ang baril na determinadong lumaban hanggang sa kamatayan. Sa sandaling ito ang mga mantsa ng dugo sa silid at ang pinto ay nabura. Ang mga footage ng surveillance camera sa elevator ay tinanggal din. Pagkatapos ang mga kulay at numero sa plaka ng sasakyan ay pinalitan din. Lumabas na para maiwasan ng mga pulis na matagpuan si Kang. Si Yeonju ay ikinulong ang kanyang ama sa labas at nagdraw-drawing siya sa opisina at tiniis ang kanyang takot mag-isa. Nagising si Kang sa tunog ng alarm na nakita niya ang ilang mga supply sa mesa. Sumunod sa nakasulat na tagubilin ni Yeonju, pneumonia ang kanyang sugat. Ang peking recording ay nakumbinsi ang publiko na si Kang ang salarin na pumatay sa sarili niyang pamilya. Bukod pa rito, ang biglaang paglitaw ng baril sa kanyang kamay ang naging pangunahing sospek siya sa pagkamatay ng empleyado. Si Yeonju na binabago ang kapalaran ni Kang, ang mamamatay tao, biglang lumabas sa screen upang sakalin si Yeonju. Nagawang pigilan siya ni Yeonju sa pamamagitan ng pagpatay sa drawing board. Nagbago na naman ang panahon at lumipas ang 1 buwan. Nagmamadaling pumunta si Yeonju sa hotel. Sabi ng mga tao kay Yeonju na binaril si Kang habang tumatakas. Si Yeonju ay hindi makapaniwala habang siya ay sobrang nataranta. Nakita niya ang bodyguard na tinanong niya ang tungkol kay Kang. Nagbigay siya kay Yeonju ng address at hiniling na hikayatin si Kang na sumuko. Matapos maghintay ng kalahating araw sa hintuan ng bus, sa wakas ay nakita na ni Yeonju si Kang. Si Yeonju ay minsan nagsabi na gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Kahit nakalimutan na ni Kang ang mga alaala niya kay Yeonju, hindi niya lubusang nakalimutan. Dahil may W comic book siya, nagkataon ang nilalaman nito ay ang kanyang mga nawalang alaala. Pagkatapos basahin ang comics ay nais niyang alisan ang katotohanan ito. Habang sila ay nag-uusap, ang pintuan sa pag-uugnay ng realidad sa comics muling lumitaw at pumasok silang dalawa sa totoong mundo. Dahil sa pagod ay hinimatay si Yeonju. Dinala siya sa ospital habang si Kang ay humiram ng screwdriver upang i-disassemble ang drawing board. Upang maiwasan ang mamamatay tao mula sa pagdudulot ng higit pang gulo. Si Kang ay gumugol ng 2 araw sa pagbabasa ng buong comics at binasa din ang inisyal na planong isinulat niya para sa may akda. Ang mamamatay tao ay nakulong sa sarili niyang silid, isa siyang baliw na salarin. Naniniwala ang mamamatay tao na patuloy na iikot sa kanya ang mundo ng comics. Noong gabing iyon sa rooftop ay may 2 taong sumaksak kay Kang. Ang isa ay ang may akda at ang isa ay ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang pamilya. Ang kapalaran ng mga karakter ng comics ay ganap na nilikha ng panulat ng may akda. Kaya nakipagkasundo ang mamamatay tao sa may akda. Ang mamamatay tao ay may IQ na hindi bababa kay Kang. Pumayag siyang bumalik ang may akda sa tunay na mundo. Ngunit kinailangang matugunan ng may akda ang kanyang 2 kondisyon. Una ay bigyan siya ng mukha at pangalawa ay hayaan siyang patayin si Kang at maging pangunahing tauhan sa mundo ng comics. Ngunit nang bumalik siya sa totoong mundo, siya ay tumalikod sa kasunduan.
Nakipagsabuatan pa siya kay Kang napatayin ang mamamatay tao. Dahil dito galit na galit ang mamamatay tao, diretso niyang inalis ang mukha ng may akda. Kapag napatay lamang ang mamamatay tao ay maibabalik ng may akda ang kanyang mukha. Sa sandaling ito si Kang ay dumating sa silid ng mamamatay tao. Nagulat ang mamamatay tao at sinugod si Kang. Gayunpaman ang mamamatay tao ay may pisikal na katawan kaya nawalan siya ng kakayahang mag-teleport tulad ng dati. Hindi nagtagal ang laban bago ibagsak ang mamamatay tao at itinali ang mamamatay tao sa isang sofa. Tumawag si Kang sa pulisya na ipaalam sa kanila na natagpuan niya ang mamamatay tao na responsable para sa insidente sa istasyon ng telebisyon. Ngunit nakatakas ang mamamatay tao sa istasyon ng pulisya at nakapatay ng isang pulis sa totoong mundo. Ang mamamatay tao ay dumiretso sa opisina ng may akda upang muling manipulahin ang may akda. Sa pagtatapos na ito nagpasya si Kang na bumalik sa mundo ng comics para harapin ang mamamatay tao. Ang layunin nila ay tapusin ang isa't isa. Hanggang sa nagawang tapusin ni Kang ang mamamatay tao. Matapos namatay ang mamamatay tao ang mukha ng may akda ay sa wakas ay naibalik. Si Kang ay nasentensyahan ng 2 taon sa bilangguan. Pagkatapos na makulong siya ng 2 taon sa bilangguan. Sa kanyang paglaya ay bumalik siya sa totoong mundo upang manirahan kasama si Yeonju. Silang dalawa ay naging isang normal na mag-asawa na nabubuhay ng magkasama. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.